A day after, kahapon din po mismo lumabas itong demand letter ng isang notaryo o abogado na nagsasabi na pineke daw po yung kanyang pangalan, pirma, maging notarial details doon sa sinumpaang salaysay nitong si Orly Guteza. Help us understand, explain niyo po sa amin, ano pong magiging epekto nito doon sa nangyaring hearing kahapon sa Senado at sa mga posibleng kaso na isasampa, hindi lang kay Guteza, maging doon po sa mga tao na nababanggit dito sa issue? Ang malinaw dito is that kasi kung notarized yan, ibig sabihin under oath, ibig sabihin may perjurious document yan, no? Or ibig sabihin hindi yan tama. Kaya parang nagbibigay ng lamat o ng duda sa dokumento at sa linalaman ng dokumento, meaning yung mga sinabi ni Gutesa. So kung yan tinatanggi ng notaryo, it gives parang kaduda-duda or hindi natin alam kung paniniwalaan ang katotohanan kasi ang rule natin sa batas kung meron kang konting kamalian parang nagiging mali yung buong salaysay. So it gives a question to his integrity and to his statements. Okay. It gives a question to his integrity at dun mismo kung nasa saan po siya, which is the Senate. Pero kahapon po, bago magsimula yung hearing, tama po, di ba, pinanunumpa po itong mga tao na nagbibigay po no, ng mga pahayag doon sa Senado. May legal weight pa rin po ba yun kahit sinasabi na hindi ko pangalan yan, hindi ako nagnotaryo dyan, the fact na nanumpa na siya bago po yung kanyang salaysay? Opo, yung kanyang panunumpa, ibig sabihin kung ano yung sinabi niya doon, he swore to it. Kaso nga lang, when you look at a factual hearing or kung ikaw huwes at titingin ka, magtitimbang ka ng mga ebidensya, titingnan mo lahat nung sinasabi nung testigo, no? O in this case ni Gutesa. So, yung kanyang pagbibigay duda sa kanyang affidavit, sabi ko nga nagbigay ng lamat. Although nag-swear siya, as I said, that only puts question to everything that he says. Hindi naman nating sasabihin lahat yun mali o lahat yun tama. Pero let's be careful kung ano yung mga sinabi niya at wag lang natin tanggapin na lahat yung katotohanan dahil may lamat nga na kumbaga sa kanyang panimulang salaysay, no? So I think we have to be more discerning and more careful kung ano yung ating paniniwalaan at ano yung tatanggapin natin na katotohanan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo.